So ito na naman, same guy. May lumabas na naman na PFL. Naku, nanganganak. Frustrated, frustrated murder. Wow. Hindi naman kayo magkasama. Kumuha kayo ng barangay statement na magkasama kayo. Yeah. E di nagsinungaling kayo. So, perjury na yan. Tapos, falsification of public documents. In theory, krimen din siya sa Canada. Diba? Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So, if you've been following me in this channel for the last few weeks, you'll know through our videos na ang immigration, hindi ito walk in the park. Hindi siya simpleng-simple lang. Kahit nasabihin pa ng immigration department mismo na you don't need a representative. Pero ang realidad, and marami sa inyo nakakaalam nito, ay mas komplikado kesa sa gusto nilang ipresenta ang application process itself. Ranging from delays, ranging from procedural fairness letters, or maski yung tick box dun sa form na nakalimutan nyo lang i-check na nagre-result into a disastrous consequence on your file. So, in this episode, we have a special guest. His name is Renz Grospe. He's another Filipino-Canadian lawyer. Nagpa-practice po siya out of Ottawa and Montreal. He went to McGill University. Actually, naging kaklase niya some of my really good friends who were in Montreal kasi I lived in Montreal before moving to Ottawa. Ako naman nagpunta sa Ottawa for law school. And we graduated practically at around the same time. Renz also worked in legal aid in Scarborough sa Toronto when it comes to refugee and immigration cases. So, hasadong-hasado sa practice itong si Renz pagdating sa, frontline battles for immigration and refugee law. And then, at the end of it, nag-usap kami, nag-start siya ng sariling practice niya, and I was super happy to help him in, setting things up. Syempre, may mga questions kami, mga agam-agam ka. And now, he runs a very successful practice. He has a very big team. He takes on a lot of cases. In fact, I refer a lot of my cases to Renz kapag may capacity issues kami, especially dun sa mga areas na alam kong specialty niya. For example, caregivers. Without further ado, guys, let's listen to this conversation I had with Attorney Renz. I'm super excited to welcome Renz today because we're going to talk about horror stories. So para tayong shake, rattle, and roll today, Renz. Mga crazy stories natin. And also, yeah, like we share cases eh. Like sometimes Kuya Lou would send me case na he worked on and then hindi niya kaya on kasi marami na siyang ginagawa. Binibigay niya sa akin. And then vice versa. Ganun ang namin. Ang relationship with Kuya Lou. Yeah, and again, like super helpful na sounding board itong si Renz. Kasi paminsan kapag ka nauubusan na rin ako ng idea on how to make a submission for a difficult case, itong si Renz sobrang bihasa ito sa, responding to procedural fairness letters and complicated judicial review maneuvers. Lalo na kapag ka meron tayong mga issues with former representatives, which is precisely the topic that we will be talking about today. Yeah. So Ren, simulan natin. As I said prior to the beginning of this, mag-exchange tayo anong story. Siguro tig-tatlo tayo. So why don't you start us off? Why don't you start us off? Ano yung top 3 cases na natanggap mo na kung saan na may prior representative at medyo, medyo tagilid yung representation at anong ginawa mo? Siguro yung favorite natin pinag-uusapan dati. I had this lawyer. Ang argue niya, like, okay, yung caregiver, kaya nag-apply ng permanent resident. Tapos, ang problema, hindi nila in-apply ng bridging open work permit. Even though meron na silang acknowledgement of receipt. So, syempre, nawala ng status yung client. Pero, itong lawyer na ito, sa Toronto, ang nagano siya, tawag dito, ang naging argument niya, na nasa within the restoration period pa, ang Angel in-apply yung 2-year limitation sa mga civil cases. Which is, sabi ko gano'n, bakit gano'n? Ina-apply mo yung isang area ng law sa administrative. Ano na yun, like ang ano namin, ang Angel namin, syempre, lawyers negligence, di ba? Like, why would you argue ng ganon? Why not just
sa akin, sa tingin ko, sa assessment ko nun, why not just say na, okay, nagkamali ako, Mhm. and then refer to another lawyer, and then doon mo matutulungan talaga eh. Ang problema, the lawyer was too prideful na aminin yung mali niya. Siya pa rin ang nag-represent sa restoration and TRP. So what we did, we redo yung TRP ng client, and we highlighted ano yung mga mistake ng lawyer. Mhm. Eventually, after, pag TRP, matagal yan. I think after 1 year, yan, na-restore na yung status niya ulit. And then we Ah, reopened. We were able to, once naka-TRP siya, we were able to reopen yung caregiver application. thankfully. So Mm. basically naibalik siya dun sa estado niya Talo niya. after bad representation. So Exactly. sa federal court niyo ba ginawa ito or within IRCC? Um, Within IRCC, recon. Kasi ano na eh. Mm. Ayan, that's the other thing. That's another negligence ng lawyer. Nung na-refuse na yung mga TRP, hindi nag-communicate agad. Ay, So, past 15 days, wala na kaming, that's right. uh, possible way to appeal. Yeah, sidebar guys kasi for federal court appeals dapat within 15 days of the decision Tama. mag-start ka na ng application sa federal court kung within Canada. Mm. So, ayan, once we were able to get yung status niya, binalikan namin yung recon. Mm. Ang kagandahan So doon, past 2 years na Kuya Lu, ha, we were able to reopen. actually, yun yung ano common question sa akin. Gaano ba Mm. katagal yung deadline mo for Mm. reconsideration? In theory, wala kasi yun 'di ba? So Wala. Oh. kahit na 2 years pa, tapos nakita nila lahat ng effort ninyo sa paglilinis. Mm-mm. So, Renz Grospe, Janitorial Services, dun sa Yeah, bad ano si Kuya Lu, representation. ganyan. Yeah, 'di ba ganun talaga 'yun 'di ba? Oo. Gustong-gusto ng IRCC kapag kami pumapasok na effective counsel, Mm. nililinis at ina-identify yung mga issues kasi from their perspective, nakikita nila na may effort itong May effort. applicant to Exactly. fix, 'di ba? Exactly. So, 'yun yung parati kong sinasabi dun sa mga nagkokonsulta sa akin or Mm. mga nagiging kliyente ko nga. And I'm sure you do the same na yung good faith efforts na to, yung Exactly. pinakikita mo sa immigration na good boy or good girl ka, Mm. gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila yan. Tapos ang i-frame mo, well, yung mga ganitong cases din, like, I think one thing na sinasabi ko lagi sa kliyente ko, you have to be honest. Yeah. You have to own the responsibility. Mhm. Kasi ikaw rin ang pumili ng lawyer. Eh. Yun nga 'di ba? Diba? Oh, ang lagi ko sinasabi sa mga nagkokonsulta sa akin, na libre naman mag-Google, bakit hindi nyo chinek kung Gine-check. lisensyado una Oo. sa lahat? Ano yung background ng lawyer, di ba? Or mga reviews, 'di ba? Mga reviews, Makita mo ng exactly. disciplinary history actually kung ano mang law society yan or even Mm. sa College of Consultants, makikita mo yung history nila, 'di ba? Exactly. Google reviews, sa mga ganyan. So, Mm-mm. tapos yung angle ko, well, most of my cases, as you know, kuya, mga caregivers, well, yung background ko kasi, my mom was caregiver. So, I kind of know, growing up, di ba, ano yung mga struggles ng caregiver. So, it was easy to show yung nuances. Mhm. So, yung mga nuances niyan, yung mga like, bakit sila nagstay Correct. in the same employer, di ba? Like, yung mayroon tayong cultural, natin, yung utang na loob. Correct. Tapos yung takot sa legal process. Oo, Diba? na-intimidate. Na-intimidate sila sa legal process. Even though, ang lakas na ng case, tapos ayaw nilang mag-file ng complaint. Yeah. Oh, kasi lawyer yan eh. Mga ganun. So Oo. I think that's one of the problems that I encounter. No, Yung pag-convince I do encounter that as well, yung ano nga, nilalagay kasi sa pedestal yung mga ibang professionals. So, professionals. halimbawa, lawyer ka sa Philippines, tapos consultant ka sa Canada, Mm, may sense of anong tawag dito, yung deference. So, you defer to the person of authority, which is a part of our culture, di ba? culture. Pero Exactly. ang sad reality dito is sometimes nagiging venue for abuse ito ng iba. Mhm. Yun ang Exactly. napansin ko. Yeah. Like in my case, it was like she was charged 10K. 10,000 for that? Oo. Tapos For nung nakita citing ko the... yung TRP, nung nakita ko yung Oh TRP, my. manipis.
form, Fine. form tapos letter. And I was like, bakit Yeah. bakit ganito? Yan na, Tapos ang argument, 2 year limitation. yeah. So, kasi guys, sidebar ulit. Dito sa mga immigration applications, ang responsibilidad to state your case. Bakit Mm, ninyo deserve ang isang type of permit or ang isang type of visa, nasa sa inyo. So kapag exactly. hindi nyo na-state yan ng maayos, magkakaproblema kayo. And kung Mm, nag-hire kayo ng representative, whether it be a consultant or a lawyer, kailangan gawin nila yung trabaho nila. And Renz, mm, di ba, like you file a lot of TRPs. I do too. mm. Hindi siya biro eh, di ba? So may No, legal test, makapal na submission ito, di ba? makapal. Makapal. Oo. Mostly like we do 400 pages. Mm. Uh, siguro 25% nun yung court cases, Mhm. secondary research namin, mga ganun. Oo. So, dapat all that documented. Yun na nga. So, yeah, like that's a case of bad representation. So, turn ko naman siguro. Ikaw kuya, sige, ikaw kuya Lo. Okay. Ano yung Ano mga ba? case mo? Meron ako recent na na very interesting na again pupunta ulit tayo Mm. dun sa cultural ano natin yung cachet natin na Yeah. syempre kapag ka may person of authority that we're working with, we defer Mm. to them. And ayun, yun nga yung tendency na inaabuso tong ano na to, itong relationship na to, kitang-kita. And ilang beses ko na siyang na naranasan from the perspective of clients, sabi nila, nagugulat sila na bakit kapag kami na yung kausap, Mm. bakit parang pinakikinggan? So naninibago Yeah. sila. So it's almost like it's trauma, no? So in this particular case, it's a case of a provincial nomination application sa Mm. province of Ontario. So healthcare worker, ayos, nakakuha ng nomination. Pero alam mo yun, Nomination. Renz, di ba? Kapag ka PNP, tas papaso na yung work permit mo, halimbawa Mm. naka-PGWP ka, kailangan mong mag-bridging work permit, which in this Exactly. case, yung T13, yung Mm. LMIA exemption. Pero Yeah. kailangan mo ng employer support. So, ito namang applicant, full support yung kanyang employer. Employer. Binayaran na. Oh, naman Ah. naman yan eh. Normal yan sa mga healthcare facilities, di ba? So may nag-handle nung kanyang work permit application dahil naayos na nga kasi kasama ito nung sa provincial nomination. Sinasabi nung aplikante na, oh, ito yung mga documents ko. So medyo, to be fair, medyo makulit din. But, Ah. that kulit is coming from a place of anxiety. Eh. Siyempre, di ba, Mm. kasi papasuna yung work permit. Mm. So, in the end, hindi na isama lahat ng mga binigay kasi nagagalit Mm. si ate consultant na ano daw, na ang tagal-tagal ko nang ginagawa to, pabayaan mo na ako, alam ko ginagawa ko. So, I'm Hindi sure narinig mo na transparent. yung linyang ganyan. Yung mga hindi transparent tapos not communicating professional. Oo. Ito pa, tapos hindi daw binibigyan. Ito, lagi mo rin to nakikita, no? Ah. Hindi nila binibigay yung kopya ng actual uh, application package Application. before submitting. Submitting. Yeah. Diba? Submit na lang ng submit. So, na-submit na kulang nga ng dokumentasyon. Mm. So, in the end, na-refuse yung T13 work permit application. Diba? Wow. Oo. So, ang So, sakit kasi baliwala yung PR. yun na nga. So, in danger yung PR. The good thing is, hindi pa naman siya paso yung kanyang nomination Mm. certificate. Pero ang problema, alam natin, Renz, na ang tagal ng processing times Process. ngayon. Exactly. So, kapag ka nag-restoration from inside Canada, aabutin siya ng 8 buwan. By the Oof. time na may restore siya, paso na yung nomination certificate. Nomination. Exactly. Oo. Which means na null and void. So, Mm. dire-diretso magkakascade yan. So, ginawa namin ang solusyon. Pero itong ang kliyente na to, ang ginawa namin talaga nung lumapit siya, may condition ako. Sinabi ko, you need to Mm. hire another lawyer apart from me. I can fix your immigration problem, but magastos to. Tinapat Mm. ko. Kasi uuwi siya ng Pilipinas. Pilipinas. Kasi Exactly. mas mabilis ang processing doon. Tapos Yeah. i-explain natin. Flight Pero pa lang. yun na nga, tapos ilang buwan siyang hindi Mm. nakakatrabaho, di ba? So lost income yun, di ba? Because of Ah. professional negligence. So in the end, na-convince nga namin na i-hire yung dati kong associate, si Andrew Colton. I'm Sandro. sure, Yeah. si Andrew, yeah. Yung We para, usually defer that. Yeah. exactly, we work together para sa side ng immigration, I will take care of it. Si Andrew naman, he was taking care of yung
sa professional Mm. liability nga. Para mabawi naman yung ginastos, di ba? So Ah, in the end, yun nga, na-restore namin yung status by applying from the Philippines. Sobrang, ano pa ha, dudang-duda pa yung aplikante. And can you blame the ah, person? Di ba? After bad representation, usually para silang mga basang sisiw. Di exactly. ba? Parang So, may mga trust issue na yan. oh yes, Yeah. sobra ingrained. So you really have to hold their hand and like be Mhm. empathetic and like tell them na it's okay. Like, it's not a trust me, I'm a lawyer, but Ah, rather like you have to explain kung anong ginagawa. exactly. So Parang sometimes ay sabi mo nga, lagi mo sinasabi sa akin na hindi lang tayo lawyer eh. Social worker din. Na? nakuha ko yan from my professor, si Professor Jamie Liu, who literally wrote the textbook on Ah, immigration law in Canada. Sabi niya sa amin sa class, tandaan ninyo mm, if you're gonna work in immigration or refugee law, na half the time you're a social or case worker talaga. mm, Yeah. Kasi, yun nga, dito papasok yung trauma-informed lawyering, di ba? Empathy. exactly. But minsan, all they also just need is like, apart from helping them out in their legal issues, is you become a listening tree. Makinig ka lang. Mhm. You don't Yeah. have to say anything, di ba? Mhm. And that goes a long way. That goes a long way. Tapos ano, add ko lang din. Like, you have to be compassionate pero Firm. fair to other clients. What I mean by that is Ah, that, yes, yes, yes. di ba? Like, sasabihin sa kliyente, ay, ate, tita, hindi lang kayong kliyente namin. So, Pero I yun. reassure you, ito yung mga process namin. And that's it. Yes, You don't have yes, to, yes. like tarayan or ano. Sabihin mo lang, ito Kasi, yung process namin, ito na yeah. yung nagawa. Di ba? Ang ganda That's ng point mo eh. yung, minsan, yun yung kulang sa mga lawyers or consultant na pupunta sa akin yung mga files. Now, they're lacking that part, yung communication with compassion. And again, like, it is the advantage, I suppose, of hiring yung mga kababayan natin. Mm, I get it. Kasi marami naman tayong kilalang mga immigration lawyers na non-Filipinos. Halimbawa, mga, laking Canada na talaga at mm, hindi sila super familiar with the cultural context that we're operating in. Pero mm. kasi if you're dealing with a particular cultural community na alam natin na prone to abuse, di ba? Okay. Mhm. So you have to do a special type of lawyering in that case. And doon nga talaga pumapasok yung social worker hat natin eh. Exactly. Yeah. Mhm. I agree with that. Yung pag Filipino kasi, especially pag lumaki sa Pilipinas, tapos lumaki dito. Yeah. O Alam mo ikaw, yung ikaw both yun. worlds, Ikaw no? yun. Alam mo yung both worlds kasi alam mo yung nuances ng sa Pilipinas. Ayan, tulad ng yung mga utang na loob. Yeah. Tapos alam mo rin naman kung how it works here in Canada. So, Fast-paced, tapos employers are very direct. And tayo mhm. naman pag Pilipino, pag diniretso, parang nagkikimkim, di ba? May resentment. Correct. O mananahimik tapos magkikimkim ka. Tahimik, Kaya exactly. tawag ng farmer, nagtatanim. Nagtatanim. Yeah. Oh, yeah. Pero yun nga eh, like, guys, for those who don't know si Renz, ito kasi, ano siya, Generation 1.5, is that fair to Mm. say? Ano Yeah, yan? I think I came here when I was 14 eh. Oh, yun. So, Mm. he has both one foot in the Philippines, one foot in What about you? Canada. So, formative years in both countries. Ako Mm-mm. kasi pumunta na ako ng Canada in my 20s na eh. That So, is, yeah, 20s na ako. So, itong si Renz, ano yan, batang Montreal din yan. oh, Kaya makikita mong nakatambay yan sa Cotenedge. Cotinage, Plamondon, yan. Lamondon ba? Saan ka ba lumaki? Plamondon. Sa Plamondon? Uh, Kind of like in Van Horn. So, in the middle of Cotinage Metro and Plamondon. But Plamondon, Cotinage, yun eh, yung Filipino town sa Yun na Montreal. nga. Oh, sa St. Catharines, di ba? Yeah. Yeah, Exactly. St. Yeah. Catharines. Kasi ako nung tumira ako sa Montreal, sa Plateau ako. So, Sa Pato. Oh, okay. sa Plateau. Bacolod. Yeah. Ganon. Ayan. So, Renz, your turn. What's your Sige. second mother story? Siguro yung last minute save, siguro kuya, magandang topic, Sige. no? Sa akin recently, yung team ko, nag-team building kami sa Bangkok. Nice. Prior to the flight, merong tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, tumawag sa akin yung CBSA, pauwiin ako. Oh. Ang nangyari sa kanya, student siya, okay? Nag-apply na siya ng PGWP. Ang problema, yung consultant or parang yung consultant gumawa ng GCK account. Instead dun sa portal nung consultant.
So ngayon, ang nangyari, hindi binigay yung GC key account. So walang access. Wala siyang access. Mm. So, hindi niya alam nung na-refuse na pala yung study permit niya. And then wala ring So, sabi yung wala nang consultant. sabi. Wala nang sabi yung Ay, consultant. So, ngayon, nung nabuksan niya, too late na. 2 months na refuse na pala yung ano niya, uh, PGW, well, actually yung study permit niya, refuse na. wow. He had to, ano kasi so may first semester lahat failed. May mga failed siya doon. So, had to redo. I see. So it's a compliance issue. Oo. Pero ang problema, pinaka main issue is, nag-work siya sa isa, I think, Walmart something, gano'n. Tapos, yung HR, nakagalitan siya. And Naku. then, nagkaroon siya ng issue. Nagkaroon siya ng issue, parang nag-away eh. So, kaya, itong HR, loko, tumawag sa CBSA. Wow. Kinonfirm kung meron siyang status o wala. So kaya Tas, yun yung tanong ko actually, how did this person get into CBSA's radar? exactly. So, on the spot, tinanggal siya sa trabaho. Tapos, 1 week later, nakatanggap siya ng, ng letter ng interview for CBSA. Wow. And then sabi, okay, like, so over the phone, sabi ng CBSA, if we found something, then there could be a removal. Hmm. Ay, sabi sa kanya. So, kung wala kang application, sabi. So, ang ginawa niya, nagpanic siya. Panic application. Sabi siya ng ng PGWP. Pero ang problema, wala naman na siyang Wala study naman. permit. Oh, yun na nga. Wala namang basehan yung PGWP niya. Exactly. So, ang problema pa, yung mga refusals, hindi niya dineclare. Ay, So, naku. yung overstay, unauthorized work, yung refusal was not declared. Correct. Kumbaga, kung ano yung dineclare niya dati sa mga forms niya, Yeah. But I kind of kinapipicture. get it. I kind of get it kasi it's in a moment of panic, di ba? Panic, exactly. So, ngayon, nung na-review namin, nag-focus lang siya sa attorney, wala akong status. Hindi na tinitignan yung pinaka-importante, Hmm. yung misrepresentation. Ayun. So ngayon, yung team, so meron na lang kami siguro 3 days to respond. Oh my God. And nasa Bangkok kayo nito. Ako, nasa na ako nun. So, bago mag-Bangkok, punta muna ako sa Phuket. Oh, buti pa So, siya. Sana all. ako, no? Nagbabakasyon, tapos biglang may, last minute save na dapat gawin. So, anyways, yung team, so, syempre, kailangan ng buong team. So, yung team ko, nasa airport na sila. Gagawa pa rin ng, nag-fill out ng form. So, sabi ko, okay, gawin ko yung legal opinion. Pero gawin niyo yung application, i-correct niyo. So, ginawa namin, nag-restore kami ng study permit plus PGWP in the same application. So, eventually to correct yung, well, first, to correct yung yung status niya ng compliance. Pero sa non-compliance namin, sa application namin, in-explain na namin na the responsibility of misrepresentation, we corrected that. Also dun sa may yung pending application niya na ginawa, PGWP, we corrected that as well. We corrected the records. Once everything was done, then nilagay na namin sa legal opinion ano yung mga steps na ginawa namin. Tapos tinawagan ko yung CBSA. Sabi ko, meron akong legal opinion. Ito yung, can you send me yung email mo? So, mapait naman yung CBSA. So, Oh, actually, yeah, out of experience ko rin, mas madaling kausap yung mga CBSA officers kasi mm, mas may access ka may versus sa access ka. IRCC. Yeah, IRCC, like web form, hintay ka ng 1 buwan, 3 buwan. Diba? Yun nga eh. Like sumisigaw ka sa wall. Pero Nagsasabi ng guys, IRCC. wag kayo mag-hope na kailangan na mas Mm. mabuting makausap ang CBSA. Aha. Kapag CBSA na kausap, medyo Mm. mahirap na to. Mas Oo. mabuting web form pa rin ang kausap nyo. Kausap mo. Exactly. Pero ang ano kasi, ang worry ko dun sa kliyente ko, hindi marunong mag-English, pero it's such a complicated technical, di ba, problem. Mhm. Inassess ko siya. So, bago kami during the consultation, tinatanong ko siya kung ano yung possible na tanongin ng officer. Mhm. Hindi niya alam i-explain yung situation niya. Is it a language issue? Well, language issue na. It kind of like language issue. Pero
super technical kasi nung mga Yeah. nangyari. Yeah. So, nung ina-assess ko siya, hindi pwede itong ipunta ng interview lang. Kailangan may legal opinion ka, tapos may, isan mo yung ano, yung script. Not script na babasahin niya doon. Kumbaga, ayun yung ibibigay niya or iabot niya. But prior to the interview, I already spoke with the CBSA officer. Tapos pagdating nung ano, interview, tinignan na lang nila, okay, your lawyer already sent us, we already understand. Pero had he not contacted us, tas hindi namin pinaliwanag, tapos siya yun, nagpunta lang siya doon. Yung Post. language issue niya, although wala siyang intention to lie, that could lead to misrepresentation. And there's a lot of court cases na ganun, na hindi nila alam i-explain yung situation nila. Yun na nga. And then the So, officer the officer thought that they caught the lie, pero parang there's just a miscommunication. oo. So anong nangyari, si BSA interview, pinawi na lang siya sa bahay niya. So he was, sabi ng officer, okay, we're gonna wait for the IRCC application to be approved or yung decision basically. Oo. Tapos siya kaka namin, we're gonna check in with you. Pero kung na-refuse yun, then you have to go back to the interview. Pag wala na, then you can stay. So ang kagandahan naman, yung study permit na approve, yung PGWP hindi. So meron siyang 4 na buwan to figure out ano pa yung next step. So we're on that 4 months, or Okay. was it 4 months? Like three months ata. Or Basta yeah, kung ano man yung natitirang remainder. Pero oo, the the takeaway there is na nasa status ulit yung yung client. individual, which is Oo. super important kasi Mm, hindi ka makakagalaw kung out of status ka, kailangan bumalik ka muna. And yan exactly. yung kadalasan na tinatanong sa akin na kapag na out of status, pwede ba mag-restore? Depende. Mm, Within 90 pwede. days ka pa ba? Or kung magre-restore ka man, what are you restoring to? Halimbawa, Exactly. di ba? Kung PGWP yung nag-expire, tingin mo makaka-restore ka pa Mm. ba to a work permit? Depende. Kung may LMIA ka, wala na kasing extension ng Element. PGWP na yan, di ba? Exactly. Ang So, issue, I think a lot common misconception ng mga estudyante is that if na-refuse yung PGWP mo, magre-restore ka as PGWP. no, 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 No. no, no, no. No. Student. Kasi yung previous mo is student. Kaya nga Mm-mm. restore. So yeah, Mm-mm. guys, very important Very legal important detail yun. here. What you Oo. can do, what I learned with other colleagues, senior colleagues natin, ang ginagawa nila, if nasa 180 days ka pa, Wait, uwi, or kung gusto mong magstay, meron kang family dito, then restore as student plus PGWP. yeah. May kaya naman akong Pero client na nangyari. yeah, Pero, meron kasing memo internal yung mm, IRCC. I gotta find it in my emails na issue nga yan kasi even if you restore as a student, technically you need an LOA or a confirmation of enrollment. Ngayon, kung hindi ka na enrolled, mm, you basically find yourself in a position of impossibility kasi you cannot restore as a student anymore. yeah. Halimbawa, natapos mo na nga yung program Mm, mo. 'Di ba? So, in those situations, punta na kayo kay Renz. Kasi sa totoo lang, masyado ng technical pagdating dito. Parang aminin din natin kung medyo komplikado na at hindi na kaya. mm, So, ayun, yun lang yung maipapayo ko in that situation. Pero exactly. I'm glad na naayos. So, in other words, itong horror story na to, hindi naman because of bad representation, but rather yung circumstances ng individual. So, Yeah, sometimes you can be your own worst enemy. exactly. Pero also, din, yung practice ng ibang representative, consultant man o lawyer, yung they don't go through the portal, their professional Uh, portal. correct. Yung gumagawa ng GCKey account, And tapos hindi hindi ko binibigay or maintindihan, hindi ko maintindihan yung motivation for that actually. Have you mm. thought about that? Bakit ba ganyan ang ginagawa nila? Sa akin ang na-realize ko, a lot of consultants don't know how to do the APR, like the Hindi nila alam yung authorized. authorized portal for representatives. No, they don't know, or they've tried, Hindi sila they just makakuha. gave up. Tapos Wow. parang from ghost consultant, naging RCIC Oh my consultant. God. So parang yung practice, the same. Parang naging ganun. Nasanay Nasanay na. na. Ganun ba? Oo. Kaya other Nakailan ba lawyers ikaw? naman, pag newbie.
Hindi nila alam Yun. may Hindi ba gano'n. nila masyadong alam? Although meron akong alam, may kilala akong senior member of the bar. They prefer na, the client creates their own GC. Mm, Ang dahilan, kasi daw parang lahat ng communications, yung client na yung may responsibilidad. I don't buy it. it's Um, hard to do that. yeah, kasi yun nga eh. Kasi parang may professional liability ka pa rin dun, cargo mo Yes. pa rin yun eh. Yeah. Pero, balik rin lang natin yung mesa dito ng konti, Renz. Tanong ko sa'yo, syempre, marami kang mga kliyente na anxious. Nasaan na yung GC ko? Mm, Parang, ikaw pa ngayon yung mag-justify na hindi mo pwedeng i-share yung GC key mo. mm. Anong sinasabi mo usually? Kasi meron na akong standard reply dyan eh. Sa amin, ang practice kasi namin, so we go through the ano, no, authorized representative portal. Ang practice namin, every week or every 2 weeks, may ano Mhm. yun, we share yung updates. Or tinuturuan namin sila, oh, okay, you can connect your portal with, if you wanna create your GCK account, Mhm. link mo yung application mo. Oo. Ganun yung ginagawa namin. Mm. Pero at that point, lahat ng communication doon napupunta sa Mm. kanila. Yan. So, Ayun sa sabi ko, pag in-explain ko yun, kung gusto niyo kami ang mag-manage ng application, mag-monitor, then that's what you paid us for. yes, exactly. Yeah. Then you have to wait 2 weeks. Every 2 weeks meron kaming mga updates sa applications nila. Mhm. Tapos kung anxious sila, then contact the case manager and they'll give you the screenshot of your portal. Ganun yung practice namin. Yeah, Ikaw, ganun, Kuya ganun Lin. sa akin naman hindi naman ako automatic nagbibigay every 2 weeks. Kasi Mm. no communication from IRCC means that the file is sleeping. So ang ginagawa lang namin kapag may nagre-request, nagtatanong, ano ba naman yung mag-print screen, di ba? Mm. Yeah. Napaka-simple. Eh, nakalog Yeah. in naman ako dun sa portal halos parate. So Parate. why Yeah. not? Coconut. Diba? Yeah. So anyway, my turn for the Sige. second bout of Yung ano, last minute save. yung Or kayo ano? wala masyadong last minute save eh. Pero meron akong case na parang mas nakakatakot sa last Sige. minute save. Alam mo yung hiningi mo yung kopya ng mga application documents, pati yung mga IRCC correspondence. Yeah, we Natatawa talked ka na about kasi it. meron pang ganyang kaso ngayon, ano? So in my case, meron akong hinihingi ng mga dokumento. Standard naman yan, di ba? Kapag nagpapalit Mm. ng representative, Representative, yeah. papadalan mo ng sulat yung kabila. Meron silang obligasyon professionally to provide that because Mm. yung mga documents na yan, technically, property yan ng Fine. aplikante. Hindi Yeah. natin property yan as representative. Meron Mm. kasing sinasabing solicitors lien, pero matinik na usapan yan. Pero in this particular case, property talaga yan ng applicant. Yeah. So, hiningi namin, nakarating na yung mga IRCC correspondence, alam mo yung acknowledgement of receipt, di ba? Naka-indicate yung date, tas paminsan Mm. yung ibang letters from IRCC may blank space, tas doon Ah, nakatype yung date, di ba? ah. Pero nung nakuha ko yung document, nakalagay yung date, pero nakasulat yung date, Mm. naka-break yung mga lines. So parang, that's not normal. That looks fishy. At Mm. iba, parang iba yung font. So, yung Ah. nangyari dito, parang na doktor ba to? And yung konteksto nitong case na to is hindi binigay yung refusal letter on time to the applicant. So basically ito na naman yung mga situation that they're not communicating properly, Mm. which is such a common thing unfortunately. And in this particular case, tinatanong, na-submit ba? Binigay Mm. ba yung mga documents na to on time? On time. Yung Ah. notify yung date of submission. 'Di ba? So parang pinapalabas mo na submit ito before the expiry of the permit. So parang naging forced error pa sa applicant na Mm. magtrabaho na walang authorization kasi hindi Authorization. naman siya Ah. maintain status. Mm. So parang ito willful fraud ito, 'di ba? So medyo Dinoktor talaga. kasi una sabi ko hindi naman siguro ito doktor pero hindi, it doesn't sit well with me, hindi tama. So inanap ko yung CIA cap ko, di ba? Tapos nag-forensics ako, tinignan ko. Ah. So may konti na naman akong alam. So, tinignan ko yung metadata ng file. Ba, Mm. nakita ko yung author, Canva. So, parang talagang naano ako nun, parang
napatahimik talaga ako sa upuan nun. Tapos parang napasandal ako sa back. Tapos Yeah. siguro mga isang minuto akong hindi, sabi ko, oh my God. Parang kasi first time ko makakita ng ganun. Tapos nakita ko yung implikasyon. So parang, ayun, ito yung situation na kailangan mo talagang take 10 Mm. steps back, kunin mo yung buong narration. We basically made submissions. We had to file a complaint Yeah. to the regulating body of this person. Siyempre, papakita mo yung good faith Mm. behavior ng iyong kliyente. Mm. Kasi kinonfront ko rin yung client. Like, ano Mm. nangyari dito? Bakit ganito? Tapos hindi rin sila aware. Hindi sila Kasi, aware. and to be fair, Renz, I'm sure naririnig mo to parati. Kaya ako nga hinahire kayo, di ba, para mag-rely on your expertise. Mm. So, syempre, again, going back to cultural context, tayo mga Pinoy, alam naman natin na, yun nga, yung deference natin towards authority. Eh, attorney yan eh. Ito, Paninira. Di ba? ah, Ganun yan, di ba? exactly. Yeah, yeah, lagi. Mm. So, medyo talagang, ano talaga, napatahimik talaga ako nun. Kasi yun na siguro yung parang pinaka-egregious behavior na nakita ko from Yeah. prior representation. So far, wala pa rin response ng IRCC pero nilinis namin as far as we can. Just like Mm. what you did dun sa case mo na last minute save na kailangan nga talaga ilatala mo yung buong storya Sorry, in a exactly. chronological, tapos titignan yung relevant factors, tapos gagawa ka ng legal submissions kung saan mo pwedeng depensahan yung kliyente mo, Mm. dedepensahan mo, tapos papakita mo yung contrition din ng kliyente na Pwede. in-educate mo yung, di ba, kailangan mong turuan yung Yeah. client mo rin na, Yeah. guys, misrepresentation is misrepresentation kahit innocent pa rin ito, di ba? Kahit na inosente yan. So, kailangan kainin nyo yan. Kasi Mm. kung hindi nyo kakainin yan, hindi kayo pagbibigyan ng immigration. No. Di ba? Yeah. So, yun. So far, nandun kami sa waiting stage. Hopefully, maayos ito. Mm. Pero yun nga, yun na yung siguro yung pinaka-egregious na nakita ko na behavior. Behavior ng ano, no, consultant. Mhm. Sa akin, okay, siguro sa last ko. Last, yeah. Ito naman, parang every time na may win kami, we have victory. Like, parang ano siya, palaki ng palaki yung problema. Oh no. Parang ang daming, wala, like we were able to get the status back. Nakakuha kami naka-restore kami, we're able to get yung reconsideration, na-reopen yung PR application. Tapos, yung family members, may criminal inadmissibility, may mga ganun. So, Same story. nangangailangan. Oo. So, parang yung mga anak, may mga main character syndrome na, ano siya dito, caregiver, Mhm. under doon sa legacy, yung caregiver program. Old LCP, program. old pa. Wow. Buhay pa 2014. rin. Buhay pa rin yan? Oo, tapos ang 12 years na siyang, 12 years na yung PR application. Nag-apply. Oh Oh, my God. tagal na. So ngayon, ang nangyari, ano din, so, dalawang ano na, yung first consultant, nagkamali. Mm. So, tapos, nag-lawyer siya. Yung lawyer din, hindi naman alam anong ginagawa. Oh no. So, at the end, nawala yung PR application niya. So, lumapit sa akin. So, ano na siya, naghihintay na lang siya ng application niya. Tapos, biglang nawala ng status siya, si tita. My God. Pero naka-bridging open work na, okay? Mm. Pero hindi na-restore kasi nga yung PR application na-refuse. Kasi yung consultant, hindi, uh, meron silang parang may additional document letter, request letter. May May additional request. document request letter. Let me guess, hindi Which is nasagot. simple lang, simple lang. Ano lang, they're just asking actually yung notice of assessment. Oh my. Yun lang. Hindi binigay hindi So, binigay so ng again, consultant. Hindi failure of binigay ng consultant. communication on the Oo. professional side na naman, ano? Tapos nag-lawyer siya, nag-apply siya ng Bridging Open Work Permit. Hindi naman clinic ni lawyer I think I yung, know where you're going. yung restoration. Yes. Pero hindi naman So, clinic in yung other words, restoration. yung binayaran yung 255 lang, hindi binayaran Oo. yung balance for Balance. restoration. The good thing dito, Kuya Lou, yung refusal came in early.
So buhay pa yung application. Buhay pa yung 90 days. Oh my God. Buhay yung 90 days. So, again, I was traveling then. Sa airport kami nag-uusap. Airport, My yeah. God. Sabi niya, attorney, ano na lang, 3 days na lang, 3 days na lang. Eh. So, within 2 days, my team and I, yan, we were able to execute yung ano niya, BOWP. At the same time, ganoon na yung story. Once na-restore na yung BOWP, pinalikan namin yung, nag-recon kami, na-reopen yung PR. So, akala ko, like, mag-ano yan, kukontinue na. Tapos, naka-receive siya ng PFL. Oh my. At this point, yung mga anak niya, ha, nasa ano na yung mga adults na yun. Late adult, ano na, late 20s na. Like 27, 28. 12 years ba naman? Oo. So naka-receive ng ano ng PFL for criminal criminal inadmissibility. Ang problema, hindi sa PFL hindi klaro kung ano ba yung case. Ano lang, nakasabi lang, nakalagay lang, itong anak mo may possible criminal inadmissibility issue, we're giving you 30 days. Ano yung striptease? Oh, so, ang problema ko, so problema, ito sinasabi ko, may main character syndrome yung ano, yung anak. Nung kabataan nung anak, nung ano siya, 18 years old, may girlfriend. Okay? So, nagtalik sila, pero iniwan niya. Nalaman nung ano, nung conservative parents. So, yung conservative parents, pinapakasal siya. So, pinapakasal siya, ayaw niya. Kasi pupunta siyang Canada eh. So, umalis. Oo nga. Pumunta ng ano, punta na naman nila, nagtago na. Tinaguan niya yung girlfriend niya. Tapos, yung parents nung babae, nung bata, nag-file ng VAUSI. Violence against women. Again, yes. Tapos ang ano, ang parang sinasabi ni officer, ang katumbas niyan, yung, I forgot the criminal code, pero parang ang katumbas yung parang ano ka, touching yung minor. But mind you ha, magkaedad lang sila. It just so happen na 18 or 19 years old na yung ano, yung lalaki. Tapos yung ano, yung minor na babae, 17. We were able to ano, to get that over. Tapos ito na naman same guy, same na anak. May lumabas na naman na PFL. Nako. Nanganganak. Frustrated murder. Wow. So frustrated murder. So ang story ganito. Pero dismiss yung case. Pero nakita mo yan, yung issue is that bawat stage may bagong problema. May So ngayon, ang bagong ginawa revelation. namin, I think ano na yan, ano naman na, magpo-proceed na sila. Nakatanggap na siya ng ano stage 2 ulit. So, the way we argued, tanggalin mo na lang si ano. If, sabi namin, okay, we have a pending criminal rehabilitation Hmm. to overcome yung permanent residence, yung ano, Exactly. permanently, di ba? Pero sabi namin, the quickest, if possible, tanggalin nyo na lang ito. Ayan, tapos parang nag-ano na like we're in the point na yung IRCC agreed. Um, Kasi adult na eh. Adult na eh. Yung sinasabi ko din like look, hindi na siya kasama. Ano na to, 27 years old na, matanda Right, na. right, right. So tanggalin mo na lang. Just let tita client Don't get don't let that. them add to the HNC pile. Kumbaga, Mm, 'di ba? exactly. Actually, they yung hinarga namin. But I anyways, agree. ano na siya, nasa stage 2 na sila. Good. Yung dalawang bata, tapos si tita. Ang sakit sa ulo, no? Kasi, tas nakakaawa yung nanay. Siyempre, Na, Diyos ko, pinaghirapan niya. 12 years na pinaghihintay na gano'n, di ba? yeah, well, 12 years, Continuously so 5 renewing years plus na. 12. Kuya. O syempre, o yung time na caregiver. Pero yun nga, Caregiver siya. yung work permit, hindi naman yan Mhm. 12 years, di ba? Tig to 2 Exactly. years yan. So, Yeah. sunod-sunod yan. So, wala siyang liberty to move around Mm. in terms of employer, etc. Exactly. Ah, alam mo yung Yeah. mga worst cases sa mga ganyan, yung mga matatagal na file, Mm. minsan completely nakakalimutan lang talaga. Oo. Lalo na in the days of like, do you remember nung lahat, everything was paper-based? Paper-based, oo. Oo, Yeah, literally, exactly.
literally yung binder ng isang application nandun sa shelf, nakalimutan Mm. lang talaga. May Mm. mga ganong cases na Yung uupo yung transition case from doon ng ano. mga exactly yung mga cases na uupo doon ng mga 10 taon hanggang 20 Mm. taon. Mm. So, yan eh, ano na, papunta na yan sa mandamus nga, Oh. mandamus territory para buksan ulit at bigyan na Mm. ng relief. Yeah. Pero, grabe yan ha. Pinaka-grabe yung Grabe no, parang sabi ko like have victory tapos mas malaking mas malaking problema, oh, vowsy. Tapos pero nung ano kapag, na, sabi ko okay na, okay na yung vowsy natin. Frustrated mo sabi ko, sakit ng ulo naman ito. wow, bago. Parang, Lagi may parang, bago wala, parang nagbubukas ng bagong ano level yan. level. Oh. So, Nakakaawa sige, yung ako ano. naman, Sige. last story. Mm. Ito naman is case ng well-known, actually, malaki silang immigration consultancy in Canada. And itong may-ari parati sa Pilipinas, pero not Filipino himself. Kilala Tapos, ko. ay, hindi, I have marami clients yan. like from the Marami yan, pero, hindi ko na lang in-name. Pero ah, madalas sila sa Pilipinas noon. Meron silang office sa Philippines, mm, etc., etc. Tapos ang story dito is, ito yung legacy din to, mm, pre-express entry. So yung ah, old Federal Skilled Worker Program, mm, nag-qualify, in-apply, pero nung time na yun, meron pa siyang girlfriend. 'Di ba? mm, mm, So, hindi pa naman sila kasal, hindi din sila common law partner. Kasi naman sa Pilipinas, hindi naman kasi talaga legal definition ng common law oh, partners, 'di ba? ah, So, yung mga tao like either single ka or mm, you're married, 'di ba? Ganun lang mm, naman 'yun, 'di ba? So, in other words, nung nag-apply for FSW, classic FSW ito, mm, na-approve siya as single. ah, Tapos, nakapunta na ng Canada. Tapos pagdating ng Canada, bumalik siya dun sa kanyang dating consultant. Consultant, mm, consultant, paano ko dadalhin tong girlfriend ko? Aba, nag-interview, mabilis ang interview. mm, Consultant said na, oh, mukhang common law naman kayo eh. Dahil tumira kayo together 12 months. Pero ah, hindi clear dun sa address. Pero kasi ang problema dyan, nakikita ko na yung mukha mong Rense. Kasi mm, alam ko yung iniisip ko. Una yung address history mm, ng applicant, di ba? Pangalawa, dineklara mo na na single ka. Di ba? So yun, parang, bakit babawiin mo yan? So, in the end, ang ginawa nila nung nag-apply for common law, naghanap sila ng mga pruweba na magkasama sila, na nakatira sila sa isang lugar. Eh, ito yung time na nag-aaral pa siya sa ibang city, sa mm, probinsya. Pero same province, pero syempre, luluwas ka pa rin, di ba? So exact, usually, ginagawa sa Pilipinas, magdo-dorm ka na malapit sa yeah, college mo, di ba? Ganun naman yan eh. Parang mm, ako noon, nag-dorm din ako noon sa UST, ah, kahit na Quezon City, kasi yung ah, traffic, grabe. ah, So, nag-dorm siya, pero ang lumalabas, etong ang, etong ang, um, sorry lumabas, pinalabas nila na magkasama sila, kumuha sila ng certification from the barangay na magkasama sila sa bahay. So, alam mo yun, mm, kung gagamitin natin yung terminolohiya ng mga legal luminaries from the Philippines, this is falsification of public documents, di ba? So, ah, parang hindi naman kayo magkasama. Kumuha kayo ng barangay statement na magkasama kayo. yeah, E di nagsinungaling kayo. So, perjury na yan. Tapos, ah, falsification of public documents. In mm, theory, krimen din siya sa Canada. Bukod sa, bukod sa nag-falsify sila, sinabit nila ito sa Canada. So, naging fraudulent misrepresentation pa siya. mm, So, hindi lang siya yung mm, misrepresentation na inosente. Ito yung ah, type of misrepresentation na intentional. 'Di ba? intentional, yeah, yeah, Ang yeah, masama dito, hindi mo pwedeng ihulog, hindi, you can't throw the consultant under the bus without ah, throwing yourself kasi willing participant ka in the voting fraud. participant siya, Oh, 'di ba? So parang, oh my God, ano nangyayari dito? So, yun yung mga worst, we had to untangle. And actually may context yan, Renz. mm, Like years before, nung naging active case to sa amin, nagtanong na siya. Sabi niya, mm, ano bang pwedeng gawin dito? Hindi na-declare, ganyan, hindi ko na isama, ganyan, ganyan. So, sinabi niya na common law nga daw. Sabi ko, ano mm, lang yan, ganito. Tapos, if you need help, just let me know. Noong time na yun, hindi niya sinasabi na may consultant na pala siya. So, ah, parang, a part of me was like, oh my. So parang a part of me, syempre bagong-bago pa lang ako noon, parang medyo mm, na-offend ako ng konti na parang, oh, ba't hindi mo kasi ako hinire?
Pero Ah, syempre parang ngayon babalik ka sa akin to clean it up. Di ba? mm, So parang okay, like no offense taken, pero tignan natin kung ano magagawa natin. So in the end, tell all, 'di ba? Overshare ah, with immigration. Napaka-simple ng ano, mm, napaka-simple nung strategy na sinasabi natin from the beginning pa lang of this conversation that we're having right now na kapag nilatag mo yung buong story sa immigration mm, and humingi ka ng patawad, ah, a lot of times talaga naiintindihan din ng mga officers na parang it proves my point na kapag sinasabi ko sa mga clients ko na nagko-consult sa akin na tao din tong mga officers na to, professor, 'di exactly. ba? So kapag naintindihan nila yung konteksto, kapag na-i-explain namin sa kanila yung situation na ito yung tinuro sa kanila ng consultant, sinundan lang Mm, nila, pero naiintindihan nila ngayon dahil nakausap na namin na mali mm, ang ginawa nila. So mm, they're really sorry, hindi yun ang intention, etc., etc. So in the end, kasi it was in the context of a sponsorship, mm, in the end, ang naging laban namin, hindi naman talaga sila common law, pero kasal na sila. mm, Yun, so gumana. Alam mo, mm. nung nasubmit namin yung explanation tsaka legal submission, it took only a month for IRCC to come Nice. to a passport Oo. request. Bilis ha, nagulat kami. Abilis. Oo. Oo. Kasi syempre, Pero, tapos na sa medicals, tapos na sa oo. biometrics. So, yun na. So, yung susunod na step, ano na yung decision? Kaya nung Mm, nakita ko yung message from immigration nun, on that case, sabi ko, 1 month? Really? mm. Parang kinabahan ako. Kasi kung mabilis yun ako, ibig sabihin, made up na yung decision nung, Ganun. yung Oo. ulo, yung isip nung Oo. officer, di ba? Mm. Hinihintay lang nila yung, ano, yung submissions. Pero hindi, tinanggap nila lahat Lahat. That's good. kami. Oh, yun nga eh. So, yun yung pinaka nakakaloka na, Oo. ano, na hindi siya innocent misrep, fraudulent Oo. misrep ka. So, thankfully, ayun na. Mm. Nailusot na, nairaos na, Yeah. na. Like, very common sa mga consultants yung ganong ano, strategy na, di, ibalik mo na lang. Parang, parang ilalagay ka sa ano, sa pahamak. Like, Oy, very common yun. Like, I have files na ganyan din na, ano na lang, lagay mo na lang, para makuha mo siya, maisama mo sa PR mo. Ganun din, kuya. Isama mo na lang yung client. Isama mo na lang yung common law partner mo sa application. Eh sa previous applications nila, hindi naman nila dinideclared na common law partners nila yung boyfriend nila. So, totoo yun, yan. di ba? Ganun yung Totoo yan. Yung system. pinakamalala, Renz, aminin natin, kapag ka may criminality within the family, paminsan, yung anak, Mm, dinadrop. dinadrop. Which is in itself a form of misrepresentation kasi hindi Misrepresentation mo din. pinapakita yung buong pamilya. Exactly. 'Di ba? Ah, common yun sa mga ano, meron din, common din yung kuya yung ano eh. Yung asawa ko may criminal case. Yun. Divorce ko na lang. Ayun. Pero Oh meron my din tayong God. tinatawag na divorce of kung merong marriage of convenience and immigration that could A lead to divorce and problems. convenience. Mhm. Yes, May exactly. ganun Hindi din. hindi masyadong kilala yung issue na yan eh. Pero Mm. na-encounter ko na rin yan. Yeah, madami yung ganun. Yung mga tanggalin ko na lang to, hindi ko na i-declare. Tapos later on, tsaka nila babalikan. Tapos, meron akong ano, consultation noon. Na-revoke yung ano niya, permanent residence niya. Oh no. 5 times siyang nag-ask ng sponsorship ng ano niya, mag-ina niya. So basically, Wow. di ba, ganun, common yun yung ano, di ba, yung parang nakabuntis, tapos nagsama. Oo. Tama, Tapos di ba? yun nga, hindi nga alam na kailangan i-declare kasi hindi naman daw ito Mhm. legally, hindi naman legitimate child, di ba? Kasi Oh, ito yung lagi yung ina-explain sa mga kababayan natin na sa Canada, walang discrimination between legal and legitimate or illegitimate child. A legitimate child child. is a child is a child. Exactly. Yeah, maraming ganun. Common din kuya yung mga ganung cases sa ano, LGBT na they don't know Yes. anong Correct. status nila kasi the law does, even though Philippines is tolerant sa mga Walang LGBT, legal status. walang legal status, walang acceptance sa ano, sa legalities. So many ano mga LGBT couple ang naka-declare sa applications nila single. Yun. Although nagsasama na sila. So common law na kasi Common law na. talagang Oh, dikit na sila sa bituka, di ba? exactly. Yun Tapos yung ang gagawin, test eh. gagawin nila mag-ano sila, meron yung mga during the pandemic, yung binebenta yung
marriage certificate. Parang ano ka, papakasal kayo online. Ah, Okay, so may talagang sabi andun mo. na talaga yung conjugal relation, kompleto na. Oo, So talagang kompleto na. common law na nga Oo. talaga. Tapos hindi lang din declare sa mga nakatatlong ano na, tatlong renewals. Again, Puro innocent single. misrepresentation is Mm. still misrepresentation. Pero I've made some arguments successfully, trying to Mm. push back on that. And meron namang case law kasi that softens yung hardline position ng immigration. Ng immigration. Yeah. Yeah. Kasi kung cultural context, like listen, like ito HNC na siya, narrow Mm. HNC. Pero yun nga, yung hinihingi mong dispensation is hindi nila alam. Mm. Galing sila sa civilian jurisdiction. The Philippines is civil law. They Mm. don't have common law Kumbaga. Wala. partnerships. It doesn't No. exist. Unless meron silang cohabitation agreement, 'di ba? Mm. Yeah. Which is a contract in itself. So, Mm. but do you really expect everyone to understand the law? Kumbaga. 'Di ba? Exactly. Hindi Yeah. naman kasi talaga yan Mm. tinuturo sa civica, 'di ba? Parang Yeah. medyo mataas yung expectations. I know, yung sinasabi nga ng mga Filipino lawyers all the time is like dura lex, sed lex. Mm. 'Di ba? The Mm. law is hard, but it is the law. Pero at the same time, hindi naman yun yung prinsipyo na binabalikan natin dito eh. Dito. Yeah. Meron din flexibility yung batas Mm. sa Canada. Yeah. Pero Especially if yun it's nga, harsh yung effect. correct. Yun nga. Kasi Yeah. the Immigration Refugee Protection Act is a very, Mm. isa siyang piece of legislation that is very brittle. Alam mo yun, Mm. walang, ano yung tinatawag na in French, souplesse. How do you Mm. translate that in English? Flexibility. Flexibility. Yeah. Some flexibility, di ba? So, ang Section 25, which is yung humanitarian and compassionate grounds nga, is nagbibigay ng flexibility. Flexibility. Mm-hmm. This is equity entrenched Mm. in law. So, alam Yeah. ko medyo nagiging technical na tayo dito, pero guys, yung takeaway dito is, um, pagka may mga ganitong technical na kayo na na-encounter, siguro mas mabuting kumonsulta na kayo. Exactly. Kasi para sigurado kayo, may hirap kasi magbawian sa immigration. Immigration. Lalong Yeah. nagiging mahal. Yeah. Like, Diba? don't DIY yung mga PFL. That's what my advice as well. If pag meron na kayong naamoy na medyo red flag sa mga consultant or lawyers nyo, you can take a second opinion. Tama ba yung ginagawa ng lawyer ko? And then we can correct right away, di ba? Kung meron silang maling ginawa. Kunyari, mali yung application. Or sinabi nila, wag mong i-declare yung ganito. Yun, yung mga non-declaration, yun yung mahirap eh. Pero pwede siyang i-unwind with the right circumstances. Exactly. Pero yun nga, yung PFL, ito lagi ko sinasabi and I'm sure you feel the same way. If you get a PFL, it's one step away from a refusal. A worse So, ayan na. misrepresentation. Kumbaga sinasalang ka na, 'di ba? Ganun 'yan. Oh. Sinasalang ka na sa frying pan. Ako, kung ganyan, sige, pwede in theory, pwede kayo mag-DIY, pero ang tanong ko diyan, magse-self-surgery din ba kayo kapag meron kayong appendicitis? Exactly. 'Di ba? So, alam niyo yun, kung hindi niyo kayang mag-hire ng lawyer at that point, at the very least, set some funds aside to do a consultation or hanap kayo ng legal aid clinic na malapit sa inyo kung nasa Canada kayo para makakuha kayo ng tamang advice. Exactly. Diba? Yeah. But also, sometimes we have to be honest with ourselves. If we're in that reality, obviously, you have to invest. Yun na nga. Have to invest. If you know that you did something bad in the previous application or alam mo na sa sarili mo na mali yung ginawa mo, intentionally misread. Hire a lawyer that is experienced. Hire Renz. Hire Kuya Lou. Favorite niya yung mga PFL. PFL, yeah. I like PFL. Maganda siyang challenge, oh. Yeah, From challenge siya, perspective. Tapos ano siya, ang turnaround kasi mabilis. Oo, actually. You don't have to babysit the client for a while. For a sa judicial review, naabot yan ng buwan at taon eh. Taon. Yun nga eh. Humanitarian, 10 taon mo na baby. 10 taon mo mag-communicate sa client. And they're always nakatatlo na tayo each, Nakatatlo na ba tayo each? Yeah, I think nakatatlo tayo. Nakatatlo na tayo each. Siguro, isa-save ko na lang yung ibang stories ko kasi I'm sure ikaw marami ka pa rin stories. Yeah, we can do another one. We can do another one. Ang dami pa. So, may mga TRPs pa, yung mga
victim of violence, mga ganyan. Meron nga yung last week lang nanalo kami sa court. Mm. Tapos actually na TV tong case na to. Ah, And it's about like hiring an unauthorized representative. So far ang pinag-usapan natin right now mga registered consultants, di ba? We can talk about ghost Licensed lawyers. consultants. Ang dami We rin. can talk about ghost consultants next time, and I think Mm. marami sa mga listeners natin ngayon and viewers Mm. natin na makaka-relate, unfortunately. So, Yeah. ingat po tayo sa mga fraudsters out there. Mm. Sige. Anyway, Renz, maraming salamat. I know I've taken a lot of your time today. I really appreciate it. And I will see you in a few months. Few months, I think diba sa Ottawa? Ottawa, Yes, yeah. Ottawa. I'll be Yeah, there. see you in I'll be there. Ottawa. Sige, sige. Thanks I again. really enjoyed yung conversation natin. I really did too. Thanks again. Take care. Sige, salamat. Bye. Bye. So guys, narinig natin ang mga stories, horror stories in fact, where Renz and I had to step in and thankfully na-rescue namin yung mga files. Ang takeaway po natin dito is guys, wag po tayong basta-basta na lang naniniwala sa kung sino-sino. Maging mapanuri tayo kung sino yung kukunin nating representative. Wag na wag po tayong magpapabudol. Do your research. Libre po ang Google. Tignan ninyo po kung merong disciplinary history ang inyong nakakausap at balak i-hire. Tignan po ninyo yung mga review. Dahil napaka-importante po nito. Una sa lahat, pera nyo po yan para sa pagbabayad ng isang representante. Pangalawa, buhay po ninyo ito sa Canada. So, wag po tayong mag-hesitate na actually do our due diligence when it comes to hiring representatives. So guys, if you found this video useful, informative, give us a like, share ninyo, subscribe to the channel. Let's grow this community even further. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I will see you in the next one. Take care.